Yo, what's up? Good morning mga salon owners. So, kumusta kayo dyan? So, time check natin ay 7:45 na ng morning. At ngayong araw na to, meron naman akong sasaguting isa namang katanungan syempre sa ating follower o kasama natin sa grupo Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong matuto sa pag-handle, patakbo ang salon na negosyo. Ito yung katanungan ni ma'am. Babasahin ko lang. Yan. Di yata mabasa dyan. Basta. Hi, I want to ask advice sana. If may stylist kayo, then nag-home service sa day off nila. Which we understand naman, pero ginamit yung mga gamot na dala-dala mismo ng salon nang walang paalam. Or kung magpaalaman, okay lang ba sa inyo? Usapang tauhan pa rin to, babalik pa rin tayo sa tauhan, no? Nag-home service yung tauhan nila, no? At ginamit yung gamot ng salon o produkto ng salon. Ikaw na salon owner. Ikaw, tatanungin kita ngayon bilang salon owner din na nanonood, siyempre. Okay lang ba sa'yo yun na nag-home service yung tauhan mo? Dinala yung produkto mo at hindi nagpaalam? Okay lang ba sa inyo? Sa mga hindi nakakilala sa akin, no? Sa mga baguhan dito sa ating Facebook, no? Ating Facebook page. Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon na negosyo. At pagdating sa usapang tauhan, mga commission base, problema sa late absent o mga company roles, basics natin yan. Dahil tagal-tagal lang natin yung experience natin. So, based sa experience namin, etong usapang home service, no? Company policy namin dito, kwento ko lang sa inyo, meron akong kwento sa inyo tungkol sa home service. Nung nandun pa kami sa isang company, naging part owner kasi kami ng company dito sa Digos. May experience kami na yung minahal naming staff, ulitin ko, minahal naming staff, no, na maayos, akala namin, na mabuti, na walang bahid ng korupsyon sa buhay. Napaka maka-Diyos nito, no? Basta mabait na tao to. Nung minsan, ay CCTV kami, di ba, sa salon namin. Hindi na to yung Zell Salon na yung pangmalakas ng salon. Ito yung pinakaunang company namin. Another company to. Naging part owner kami ng company na yun, o ng salon na yun. No. Nung minsan, nagka-problema yung mag-asawa kasi to, mag-asawa. Nung minsan nagka-problema sila ng asawa nila, ka-live-in nila, naghiwalay. Doon pa namin nalaman na yung staff namin na yun na mabait, inag-home service pala. Ang banges, no? Ang banges. Ang banges, no? Paano nangyari? Noong naghiwalay na sila, na inabot na ng isang buwan. Hindi. Inabot na ng isang buwan, naghiwalay sila. Ngayon, yung staff na yun, pumasok pa sa salon. Ngayon, nagka-booking nga, nag-away. Kasi, galit yung staff, yung babae na asawa niya, kasi hindi siya binigyan ng share. Kaya binuko, sinumbong, no? Binisto. Ayan. Sabi kasi niya doon, alam niyo ba na nag-inuman, no, ng mga staff kasama yung asawa niya. Kasi nag-away sila. Alam niyo ba yung na yan, nag-home service at ginamit mismo yung gamit sa salon. Yung blower, yung net iron, at kung ano-ano pa. So, doon na nagka-bookingan. Ngayon, sa isip-isip ko, akala ko talaga hindi niya magagawa yun. Dahil, yun na nga, maka-Diyos, basta mabait, talagang na tao, no? Ngayon, nung tinanong namin siya, chinat namin, ayun, hindi nag-reply. Ang tagal nag-reply. Tapos, nung ni-review namin sa CCTV, ayun, bit-bit niya yung blower at plancha pagka-uwian nila. So, yan yung isa sa mga experience namin tungkol sa usapang home service. Pero, matanong ko sa inyo, bakit nga ba nag-home service yung staff nyo? Bakit nag-home service? Malamang sa malamang, isa lang yung kasagutan yan. Maaring yung staff na yun is gahaman talaga sa pera or naghanap ng pera or
kailangan ng pera or mahina yung pasok ng income o kita sa salon nyo. So, maaaring ganon yan, ha? So, yan yung dapat nyong solusyonan kung bakit nga ba nag-home service ang iyong tauhan sa inyong salon. Pag masagot mo yan, no? Pag masagot mo yan, medyo, makikita mo na kung ano yung problema. So, ngayong araw pala na to, papunta pa tayo sa ating salon, no? Zell Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao. Nandubaan lang ako dito dahil hinatid ko yung anak ko. Sama ko yung asawa ko sa likuran. No? Shout out dyan, hi. Yan, busy siya. So, yan yung experience namin sa usapang home service. Yung staff na yon, umalis na, no? Tinanggal na namin kasi dahil nga doon sa home service niya. Hindi naman sa tinanggal namin, kusa siyang nag-resign sa pang home service. Ngayon, doon sa katanungan ni ma'am na ano daw yung gagawin pag yung staff na yon nag-home service at kumuha ng produkto doon sa salon at yan yung ginamit pang home service. Para sa akin, automatic tanggalin na yan, no? Yan? Masasama natin yan sa pagnanakaw, tama ba? Comment kayo kung kasama ba yan sa pagnanakaw. Kinuha yung, nag-home service ya, kinuha yung gamit sa salon, no? Kinuha yung gamit sa salon, at yun yung ginamit sa home service. Kinuha yung produkto, kinuha yung, kinuha yung mga product. So, anong masasabi mo dyan? Nagnakaw na rin ba yan? Comment ka bilang salon owner. Basta para sa akin, dapat tanggalin na yan. No? Kasi, pag hindi mo yan tatanggalin, yung mga kasamahan yan, masasabi na, okay lang naman pala. Okay naman pala ng ganito. At dyan na mag-uumpisa yung mga mas malala pang nakawan, lalo na sa pera, sa sales, sa benta nyo dyan, or no, yung mga produkto, gagaya din yung iba kasi wala ka namang ginawang action. Para sa akin, tanggal yan. At kung ban mo na yan, ban mo yan sa company mo. Ganon kami sa salon namin. Pag mga ganyang senaryo, automatic tanggal at automatic ban na yan. So, hindi dapat pamarisan yan, no? At pag usapang pagnanakaw ng cash, siyempre, kakasuhan mo dapat yan. Papakulong yan. Hindi mo dapat palalagpasin yan. No? Kasi naniniwala kasi ako, no, mga salon owner, na kailangan dadami tayong mabubuting negosyante. Kailangan mapalaki mo yung salon mo, yung business mo. Kaya ganito, nag-share ako ng aking kwento, ng istorya, no? Para may makukuha kang aral. Kasi isa lang ang pinaniniwalaan ko dyan, no? Walang mga trabahante o mga staff na mang-aabuso kung walang salon owner na magpapaabuso. So, dalawa lang yan, no? Di ba? Kasi kung meron kang mahigpit na company rules dyan sa salon mo, mahigpit yan, yung mga papanindigan mo yan. Di baling maapektuhan sa una yung operation. Kasi kahit sa amin, pag kailangan tanggalin yan. Kahit na wala kaming pamalit. Pero, ngayon, automatic meron na kaming pamalit, no? Medyo natin yan no? Na basic na sa atin yan. Habang tumatagal, mag-upgrade ka, lahat ng problema, solusyonan mo, at sigurado, yan, lalaki yung salon mo. So, yan lang, magandang morning, no? At galingan nating mga salon owners dahil tanging mabubuting negosyante lang o entrepreneur lang ang kayang tumulong sa bansang Pilipinas. No? Kung iisipin mo, kung sasabihin mo, bahala na yung iba dyan. Sila na yung tutulong dyan. Sila na yung mag-aayos dyan. Nako, okay lang kung yumaman ka, di ba? At gagamitin mo lang sa personal mo.
Pero para sa akin, yan yung pinaka makasariling gagawin mo sa buong buhay mo. Ang yumaman para sa sarili. Kasi, kung hindi nyo na-realize kung gaano nakalala yung Pilipinas ngayon, aantayin mo ba na doble o triple pa ang mangyayari next 10 years ago kung hindi ka tutulong maayos ngayon? Sinong maapektuhan? Yung mga apo mo, no? Gusto mo bang magbaha araw-araw? Korupsyon napakalala na. So, tulungan na. Good morning mga salon owners. Galingan natin. Bye-bye.